Ano nga ba ang breadboard at paano ito gamitin? A solderless breadboard is designed for prototyping and testing electronic circuits without soldering. Maaari natin gawin ang ating mga electronic circuit projects dito sa breadboard nang hindi kailangang hinangin or i-fixed. Meron ako ditong dalawang klase ng breadboard. So, ito yung breadboard 1 at breadboard 2. So, alamin natin kung ano ang pagkakaparehas at pagkakaiba ng dalawang breadboard. So, dito sa unang breadboard natin, meron tong 5 parts. Meron itong dalawang power rails. Meron din itong terminal strips na binubuo ng 5 butas sa bawat column, ang center divider, at another set of terminal strips na meron ding 5 butas per column. Ang power rails ay nahati sa 4 na parts. Ang power rails na ito ay merong isang mahabang wire strips. Ibig sabihin, ang lahat ng butas dito sa row na ito ay magkakakonekta or iisa lang ang kanyang connection. Meron din itong divider na naghihiwalay sa kabilang row ng wire strips. Ganito naman ang itsura ng likod ng breadboard. So, meron tong divider at ito ang itsura niya. So, yung divider ay space na naghihiwalay sa unang trail, power trail, papunta sa kabilang power trail. Kung mapapansin nyo, meron tayong 4 na power trails at ito ay pinaghihiwalay ng divider. At ang power trail sa taas ay hindi rin connected sa babang power trail dahil meron siyang divider or separator. Dito naman sa terminal strips ay binubuo siya ng isang column na merong 5 butas at ang bawat butas ay magkakakonekta sa bawat isa. Sa likod ng breadboard ay makikita natin ang mga metal strips ay horizontally connected. Pero vertically, hindi sila magkaka-konekta. At bawat metal strips na nakapatayo ay may space sa bawat isa. Meron din ditong center divider kung saan isa tong malaking space, yan, sa nakikita nyo, na naghihiwalay sa upper and lower part ng metal strip. Okay, sa breadboard 2, ang connections sa terminal strips ay patayo or horizontal. Yan, so lahat ng naka-horizontal na holes ay connected. Ang vertical holes naman ay hindi connected sa isa't isa. And ang pinaka-main na pagkakaiba niya dun sa unang breadboard is ang power tray niya ay meron lang 2 metal strip na mahaba. Titingnan natin sa likod at mapapansin nyo, 2 lang ang metal strip ng power trails at wala siyang divider or separator. Ayan, isang mahabang buo lang siya. So meaning, kahit saang part dyan ng holes, pwede kang tumusok, connected siya mula umpisa hanggang dulo. And pinaghiwalay lang ng space yung taas na power trail and sa babang power trail. And yung terminal strips naman, kung mapapansin nyo, is parehas lang nung unang breadboard. Horizontal ang mga metal strip and vertically may space. Ngayon, subukan natin na mag-connect tayo ng isang simple circuit dito sa breadboard. So, kung mapapansin nyo, meron tayong schematic diagram dito and meron tayong 3 components. Meron tayong battery and meron tayong LED and meron tayong resistor. So, paano ba natin siya i-connect dito sa breadboard? Una, i-connect natin ang power supply, positive part, sa breadboard. Normally, kinakabit ang power supply sa power rails
Pero pwede naman siyang ikabit sa terminal rails. At ang kasama niya sa horizontal na holes ay ang positive part ng LED. So ang LED may dalawang parte, positive mahaba, negative ang maiksi. So yung positive part ang kasama ng power supply. So isasama natin siya kung saan naka-connect ang positive part ng battery. Ang negative part naman ng LED ay itutusok natin or i-connect sa kahit saang part ng breadboard basta abot ng terminal. At ang kasama niya sa horizontal na holes ay ang resistor. So kailangan i-connect natin yung resistor kasama ng negative part ng LED. Kagaya nito. Ngayon, ang another terminal naman ng resistor ay connected naman siya sa negative part ng power supply or battery. So, i-connect natin sila na magkasama. So, pili lang kayo ng holes na abot ng terminals and dun nyo rin itutusok ang negative ng power supply. And ngayon, using the same schematic diagram, gamitin natin ang power rails para buuin ang circuit. So, i-connect natin ang supply sa isang part ng power rails, positive sa taas, negative sa baba. And then, isasama natin sa positive supply ang ating LED na positive part. So, sa taas dapat yung positive part. And yung isang terminal niya ay sa may terminal strips natin ilalagay. Kasi, ang kasama naman niya is resistor. Yan. So, kukunin natin yung resistor at i-connect natin sa negative ng LED. So, dalawa lang dapat sila ang magkasama sa holes. And then, natitira natin na connection is yung negative ng supply and resistor, yung isang terminal pa niya. So, ikakabit na natin ang resistor. Yun. So, mas madali ang ganitong connection kasi hindi kayo malilito sa pag-identify ng positive supply and negative supply. Ngayon, since magkahiwalay ang power rails sa left and right, kapag nilipat natin siya, is mamamatay ang circuit kasi meron siyang separator. Pero, kapag nilipat naman natin yung positive sa iba't ibang part ng holes, pero within the rails sa kanan ay connected pa rin siya kasi isang metal strip lang ang nasa kanan. Ganon din ang negative part. So, iisang mahabang metal strip lang ito. So, kahit lipat-lipat mo siya, okay lang. But, pag tumawid siya dun sa may separator, mapuputol ang connection. Okay? Ngayon, mag-try tayo ng isa pang circuit. Pero, may mas marami siyang component. So, dito may makikita kayong battery, isang resistor, at 3 LED. So, alamin natin ang mga parts muna ng mga components na to bago natin siya i-connect sa breadboard. Yung LED positive part ay magkakasama or connected to each other at ang negative part naman ng LED ay magkakakonekta din sa bawat isa. So, pwede natin gamitin ang power rails sa multiple connection. So, itong positive and negative. So, ang ginawa ko dito is connect ko yung positive sa baba and yung negative sa taas. Based doon sa marking sa breadboard kung saan nakalagay na may negative sign sa taas and then positive sign sa baba. Dapat magkakasama sa isang rail ang positive at ang negative. Positive sa positive part, negative rails naman, negative na part ng LED. So, i-connect natin sa negative ang resistor. Ayan. So, kailangan nasa negative part siya ng LED and yung natitirang terminal ng resistor ay connected sa negative ng supply. So, pwede natin gamitin ang terminal rails para sa supply.
Yan. And ang natitira na lang natin na connection is yung positive supply papuntang positive ng LED. So kung mapapansin nyo, yan, kung mapapansin nyo, kahit saang holes ko ilagay ang positive, is connected pa rin siya or iilaw pa rin siya kasi iisang connection lang ito. Kasi yung klase ng breadboard na to is meron lang siyang isang mahabang metal strip sa positive part and isang metal strip naman na mahaba sa negative part. Yan. So pwede mo siyang ilipat-lipat as long as abot siya ng wires or terminals. Ganun din dito sa negative, since meron siyang 5 holes, kahit saan dyan na butas or holes, pwede mong itusok yung terminals as long as nasa isang horizontal hole siya. So that's it. Thank you very much and enjoy learning.